alam nyo ba na doon nakasalalay ang depensa ng isang team? Magandang buhay Pilipinas! Magandang buhay mga ka-okay! Bangon, gising at mag-exercise. Kailangan consistent tayo sa ating ginagawang exercise para magkaroon ng magandang resulta. Ayun. Okay, for today's video, eto na. Meron na naman ako i-share sa inyo at ito ay para sa ating mga baseball and softball coaches, trainers, chaperon at iba pa. At yun ding mga players, syempre. Ayun. So, ito, kasi nagiging problema ng ating mga coaches at trainer ngayon ay yung pagpalo sa infield at outfield. Yun ang isa nagiging problema. Alam nyo ba na doon nakasalalay ang depensa ng isang team, ng mga players mo. Paano sila gagaling sa infield, sa outfield kapag hindi ka marunong pumalo ng ground ball or ng fly ball. Kaya napaka-importante nitong ating lesson, itong aking i-share sa inyo ngayong umaga, paano pumalo sa infield at outfield. At ito yung mga gagamitin natin sa pag-aaral ng pagpalo ng infield at outfield. Ito yung bola, syempre. Itong bola na to, rubber. Pwede kayong gumamit ng rubber, pwede gumamit ng leather ball. At ano pa, syempre yung bat. Kailangan natin yung bat, okay? So, at ano pa, itong batting tee. At itong net. Nakikita niyo yung net na yan? Ayan, net na yan. Yan. So, yan ang kailangan mga ihanda natin. At ngayon, okay, let's go. Paano ba pumalo ng infield at outfield? Unang-una, tip number 1, syempre, kailangan alam mo ang basic mechanics ng hitting. Kaya, kung medyo may problema pa kayo sa basic mechanics ng hitting, kailangan aralin nyo ng gusto. Okay, meron tayong mga tutorial niyan. Meron akong unang lesson sa aking YouTube. Sana ipanoorin nyo at huwag nyo i-skip yung ads. Okay? So may mga, ayan. So yung basic mechanics ng hitting ay kailangan ma-master natin. Kasi hindi tayo makakapalo ng maayos kapag hindi mo master ang mechanics ng hitting. Ayun. So yun ang unang-unan. That is the number 1. At eto, ang susunod natin, kapag, okay, alam mo na yung basic, master mo na ang basic mechanics ng hitting. Number 2 ay eto. Gagamitan natin ang batting tee. Okay? Ayan. So nakikita nyo? Ayan. Ang pagpalo ng bola, consider mo na lang na para kang driver. Okay? Para kang driver. Ano bang ginagawa ng driver? Siya yung nagkukontrol ng sasakyan. Pwede niyang pabilisin, pwede niyang pabagalin, pwede niyang iliko sa kaliwa, iliko sa kanan. Ayun. So, ganun ang driver. Kaya, yun lang ang dapat nating, yun lang ang isang pagbabasehan natin kung paano mag-aral ng tamang pagpalo. Ayun. So, dito sa T, ayun, paano? Kagaya niyan. Siyempre, kapag papalo tayo ng fly ball, ng outfield, sa outfield, siyempre, pag pababa yung bat mo na gano'n, question, pupunta ba sa taas yung bola? Hindi. Kaya, ayan, siyempre, dadali natin yung bat natin pataas. Nakikita nyo yung level? Ayan. So, nakita nyo yung level? O, mula dito, ayan. So, nakita nyo? Yun. Pataas yung bola. Okay? So, pag naman ground ball, ayan. Ayan. So, nakita nyo? Siyempre, pababa rin yung bat natin. At sa bola, okay, pag pinalo mo yung bola sa may bandang taas, syempre, anong tendency? Bababa yung bola. Pag pinalo mo naman yung bola sa may bandang baba, tataas yung bola. Simple lang din. And then, kagaya nyan, ito yung bola, ayan, pag tama sa taas, i-drive natin pataas yung level, and then tataas yung bola. Pag naman pababa, bandang taas, and then i-drive natin pababa. So, yun yung ground ball. At, sa bilis, yung bilis, ayun. Pag-uusapan natin yung lakas at hina ng pagpalo. Simple lang din. Hindi natin babaguhin yung level ng bat. Ang babaguhin natin yung speed. Okay? So, tandaan nyo ang babaguhin natin yung speed. Pero yung level ng bat, kunwari itong ground ball,
Ha? Hindi natin babaguhin yung level, pero yung speed, babaguhin natin. Dahil yun ang prinsipyo ng malakas na pagpalo. Kapag mabilis ang bat mo, siguradong malakas yung tama. Ayun. So, okay. Ngayon, ang unang-una nga nating lesson ay yung paggamit ng batting tee. Puntahan natin yung batting tee. Ang unang ibibigay ko ay fly ball. Ang unang ituturo ko sa inyo ay fly ball. Tataas natin yung bat. Ayan. So, ito yung fly ball. Tinaas natin yung batting tee. Ayan. Okay, tingnan natin mabuti. Ida-drive natin ang bola pataas. Ayan. Okay. So, nakita nyo yung bola, oh. Ayan, yung bat ko. Ayan, nakita nyo yung travel. Ayan. So, papaluin natin. Ayan. Nakita nyo naman, di ba? Tumaas yung bola. Ayan. Okay. Tignan nyo yung travel ng bata. Ayan, oh. Ayun. Okay. Ngayon, ground ball. Ground ball naman. Bababa ko yung tee. So, ida-drive mo yung bola sa baba. Sa ground. Okay. So, ayun, paulit-ulit lang natin gagawin yung pagpalo sa tee ng fly ball at ground ball. Ayun. And then, ito yung susunod natin gagawin pagtapos na tayong pumalo sa batting tee ng ground ball and fly ball. Okay? Itutos naman natin yung bola. Okay. Let's go. Ayan, syempre, pag pataas, ayan. I-drive din natin yung bola pataas. Ito naman, ground ball. Ayun. So, yun lang yung mga tips na pwede kong ituro sa inyo, i-share sa inyo paano matuto ng pagpalo ng fly ball at ground ball sa iyong mga players. At para ma-master natin tong mga ginagawa natin, syempre, paulit-ulit nating gagawin dahil hindi natin makukuha to sa paisa-isa o dalawang beses ng practice. Kailangan consistent, tuloy-tuloy tayo sa ating ginagawa. At sinabi ko nga, ito ay napakagandang exercise sa ating mga coaches at trainer. Ayun. So, kaya kailangan tuloy-tuloy at consistent. Ito ay para din sa mga players. Alam nyo ba na napakagandang batting practice to para sa mga players? Dahil dito, sa batting tee at sa ball tossing at tossing sa net, ay natututo ang mga players na pumalo ng tulak. Tulak-tulak lang, tulak sa kanan, tulak sa kaliwa. Pwedeng malakas yung palo, pwede ring blessing lang. Ayun. So dito natututunan ng player yun. Kaya napakagandang batting practice din to sa players. At sa mga ating mga coaches, ito ay napakagandang exercise. Habang hindi pa tayo makalabas sa field, napakaganda kung meron kang net, batting tee, at saka bola, ay pwede tayong magkaroon ng batting practice sa bahay, yung mga coaches. Para pagdating natin sa actual training, pag okay na ang lahat, wow, ready ka na. At sa mga players din, napakagandang training ito. Batting practice. Kaya gawin nyo to sa inyong mga bahay ngayon habang hindi pa tayo masyadong malayang makalabas sa field. Okay? So, ayun ang ating lesson for today. At sana'y meron kayong natutunan. Tandaan nyo unang-una kailangan yung basic mechanics matutunan natin. Pangalawa, matuto tayo mag-drive ng bola at gamit ang batting tee. Yung batting tee.
Pwede nating aralin yung fly ball, pwede nating aralin yung dry ball at saka yung ground ball. Ayun. So, yun ang ating, and then ang susunod yung ball tossing at yung speed, inuulit ko. Yung lakas at paghina ng bola, simple lang. Ang babaguhin mo lang yung speed ng bat. Pero yung level, yung level ng bat, hindi mo babaguhin. Just the speed ang babaguhin mo para humina at lumakas ang bola. Ayun. Okay, meron ba kayong natutunan sa aking simpleng papaano pumalo sa infield at outfield tutorial. Ayun, sana po meron kayong natutunan at kung meron kayong tanong o meron kayong suggestion, just give your comment down below. Ayun, ayun po. Ayun, maraming salamat at i-share nyo naman tong video na to at para baka merong matutunan din yung iba. At huwag nyo kalimutan na mag-like at i-subscribe at i-click yung notification bell. Don't skip the ads. Ayun. Ayun. At para updated kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye.